Hindi niyo man ako pababain sa lupa, papatuloy pa rin akong bababa upang makita kung gaano kaganda rito at bakit si pangatlong ate ay ayaw nang bumalik sa kalangitan. May tao. Tao ba ito? Napakaganda mo naman. Bilis, takbo na. Lalaki ka ba o babae? Kuya, marunong siyang lumipad. Anong lumilipad? Diwata ba siya o ano? Tapusin niyo silang dalawa. Isa akong diwata. Paano mo nalaman? Naglalaro ba kayo ng boxing? Gusto ko ring sumali. Multo. May multo. Multo? Nasaan ang multo? Naku, Uy, bakit ka tumatakbo? Hindi pa ako tapos makipaglaro. Napakaduwag naman. Kaunting gulat lang. Sino ka ba? Ako si Xiao Guo. Mga bayarang kriminal sila? Paniguradong marami pa sila sa paligid. Umalis na tayo, bilis. May sugat ka ba? Wala naman. Kung ganoon, bakit ka gumagapang? Nakita kasi kitang gumagapang din. Dahil may sugat ako. Aray! Hindi mo ba alam na bago hugutin ang kutsilyo, dapat munang linisin ito at gumamit ng pampamanhid? Kutsilyo lang naman yan ah. Anong masakit doon? Kung hindi ka naniniwala, subukan mo kaya? Hindi naman masakit. Imposible yan. Bakit hindi mo subukan uli? Aray! Aray! Masakit ba talaga? Susubukan ko. Hindi talaga masakit. Ang sarap. Napakasarap. Bulag siguro ang mga mata ko. Nagkamali ako ng nakita. Pwede na naman akong makipaglaban at maglaro. Kung isa kang diyosa, isama mo na ako. Hindi pa ako tapos mag-enjoy. Napakasarap. Gawin natin ulit. Sandali, anong klaseng mabangis na babae ka? Kulay pula. Ibalik mo sa akin. Ayoko nga. Habulin mo ako. Hay. Napakabagal mo naman tumakbo. Mukhang okay na ang binti ko. Paano mo ginawa yon? Diyosa nga ako. Ang ganitong galos lang ay napakadali. Anong klaseng diyosa? Siyempre, isa akong Diyosa ng kayamanan. Huy, bakit ka tumatakbo? Ayaw mo na ba ng pantalon mo? Ang hina talaga ng mga tao. Sabi pa ni Ama, ang mga tao ang pinakamapanganib. Bakit hindi ako makalipad? Naku po, mukhang nahigop ng lalaking iyon ang mahiwagang perlas ko. Kung wala ang perlas na iyon, hindi na ako makakabalik sa langit. Pangangaralan ako ng husto ni Ama.
Madiik sa paghahanap. Nahanap ko rin. Teleport. Ang mga tao ay nakatira sa loob ng mga kahon na ito. Sinong tinutukoy mo? Mga kahon? Ang ibig mong sabihin ay earn para sa mga pumanaw? Sinusumpa mo ba kami? Mawalang galang po, nakatira po ba rito ang mga manggagawa? Ano? Ospital para sa may sakit sa isip? Kumaliwa ka paglabas mo. Hinahanap ko ang may-ari ng pantalong ito. Kinuha niya sa akin ang pinakamahalagang bagay. Hindi ba't kay kuya ang pantalong ito? Bakit nasa kaniya iyan? Diyos ko, hinawakan ka ba ni Jing Cheng? Hinawakan ako? Oo, hinawakan niya ako. Dali, bilisan nyo at patuluyin si young mistress sa loob. Simula ngayon, siya na ang tanging manugang ko. Welcome sa bahay, young mistress. Hindi ba ayaw ni kuya sa mga babae? Paano itong nangyari sa kaniya? Uy, Xiaoguo. Sabihin mo nga sa akin, paano mo napalapit sa iyo si Jing Cheng? Jinglin, tawagin mo na ang kapatid mo, sabihin mong nandito na ang asawa niya. Dali, dali, dali! Ano? Ma, huwag po kayong magpaloko. Ang kapatid ko ay parang isang punong hindi namumulaklak. Paano siya biglang magkakaroon ng nobya? Kapatid na lalaki. Ma, Heto na, Jing Cheng. Tingnan mo, sino ang nandito? Halika rito. bakit ka nandito? Hinalikan mo ako at ninakaw mo ang spirit pearl ko, kaya hindi na ako makabalik sa langit. Hindi na ako makauwi. Oh, ito ang pantalon mo. Isinosoli ko na sa iyo. Ibalik mo na sa akin ang spirit pearl ko. Nawawala ang spirit pearl. Paano ko malalaman kung nasaan iyon? Kapatid na lalaki, personal mong pantalon ito. Kung hindi mo siya pinagsamantalahan, bakit nasa kaniya ang gamit mo? Kuya, kaming mga pamilyang Ki ay pinakaayaw sa lahat ang mga lalaking manloloko. Huwag mong simulang maging ganiyan. Hindi ba nagkasundo tayo na hindi nababanggitin ang nangyaring iyon? Anong nangyari? Iyong hinalikan mo ako. Tandaan mo ito. Mula ngayon siya na ang tanging manugang ng pamilyang Ki. Kapag inaway mo siya, huwag ka na uling babalik dito sa pamilyang Ki. Ako at siya, hindi kami sa paraang iniisip nyo. Kapatid na lalaki. Napakagandang babae nito. Kung ayaw mo sa kaniya, akin na lang siya. Nangyari na ang lahat sa kanila ni kuya. Paano kung may dinadala na siya sa sinapupunan mula kay kuya? Nabalitaan kong may asawa na ang apo ko. Nasaan siya? Nasaan? Lolo, nandito po siya. Lolo, sa loob ng tiyan ni sister-in-law, ay dala na ang dugo at laman ng aking kapatid? Ano? Kung ganoon, huwag niyo siyang hayaang nakatayo lang, paupuin siya. Mga tao, maghanda ng pagkain. Kahit sino ay pwedeng magutom, pero hindi ang aking apo sa tuhod. Kaninang umaga ko lang siya nakilala. Paano siya mabubuntis sa akin? O talaga? Kapakikilala mo lang sa kanya pero hiningi mo na agad ang puri niya? Akala ko ay napakamagalang at seryoso mong tao. Pero mapaglaro ka pala pagdating sa mga babae. Ano ba ang pinagsasabi nila? Hayaan na, dito muna ako mananatili. Maghahanap ako ng pagkakataon na makuha ang spirit bead bago bumalik sa langit. Wala na akong matuluyan. Sabihin mo sa kanila na hindi ka buntis sa anak ko. Buntis ako. Buntis siya. Alam ko na, pinupuntya mo ang pera ko, di ba? Ang mga kriminal na nandoon sa bundok, hindi kaya ikaw din ang nag-utos sa kanila? Masyado kang umaarte. Iha, mula ngayon, ituring mong sariling tahanan ang lugar na ito. Turing na kaming pamilya sa iyo. Salamat po, Lolo. Ikaw, anong tinawag mo sa akin? Lolo po, mali ba ang tawag ko? Lolo? Lolo! Lolo, dalhin niyo siya sa ospital. Bilisan niyo. Ngayon na. Kumalat na ang masamang sakit sa buong katawan niya. Wala na kaming magagawa para isalba siya. Maghanda na po kayo sa kanyang huling hantungan. Bakit humantong sa ganito? Tawagin niyo ang pinakamagagaling na doktor sa mundo. Isang himala na nakayanan ni Elder Mr. Key hanggang ngayon. Isa itong milagro. Pilit siyang lumalaban dahil ayaw pa niyang mawala. Marahil ay gusto muna niyang makitang may pamilya ka na. Ngayong buntis na ang asawa mo, ang pagnanais ng matanda na mabuhay ay biglang nawala. Kaya ang katawan niya ay... Pero wala pong nangyari sa aming dalawa. Paano siya magkakaroon ng anak? Kuya, matapos mong gamitin ang isang babae, hindi mo pa aaminin? Nandidiri ako sa iyo. Hindi, sandali lang. Sabihin mo sa kanila, hinawakan ba kita o may nangyari sa atin? Oo, meron po. Sabihin mo sa kanila, hinawakan ba kita?
Oo, Alaka. Sinisira mo ang dangal ko. Idedemanda kita. Dok, wala na po ba talagang ibang paraan? Hi. Lolo? 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 Lolo, gumising ka po. Huwag mo kaming iwan ng tuluyan. Lolo! Hindi pa naman nawawala si Lolo. Maayos naman ang katawan ni Lolo. Bakit bigla siyang nagkaganito? Baka naman gusto niyo siyang saktan. Ano bang pinagsasabi mo? Paano namin magagawang saktan si Lolo? Kung ganoon, ipaliwanag niyo. Bakit nakahiga si Lolo rito? Sabi ng doktor, dahil daw may asawa na si Kuya, nagampanan na ni Lolo ang hiling niya, kaya siya biglang bumagsak sa sakit. Kalokohan. Hindi lang naman si Ki Jingcheng ang apo ni Lolo. Nandito rin ako. Sinabi ko na dati na ang first branch at kami sa second branch ay magpapalitan sa pag-aalaga kay Lolo pero ayaw niyo kaming payagan. Sa tingin ko, may masama kayong binabalak. Huwag na kayong mag-ingay. Kailangang magpahinga ni Lolo. Kung wala ka ng kailangan, umuwi ka na. hindi ba maliit na sakit lang iyan? Bakit parang nagpapanik na kayo agad? Maliit na sakit? Tingin mo ang huling yugto ng sakit ay biro lang? Sa tingin ko sinasadya mong galitin si Lolo para makuha ang lahat ng kayamanan ng pamilyang Chi. Chi Yu, maging magalang ka sa asawa ng kapatid ko. Bakit? Bawal na bang magsalita ngayon? Kapag nagambala mo ang anak sa sinapupunan ng asawa ko, hindi ko ito palalagpasin. Ano? Buntis ba siya sa anak ni Ki Jingcheng? Malaki na nga ang inaasahan ni Lolo mula kay Ki Jingcheng. Kapag ang babaeng ito ay nanganak talaga, meron pa bang puwang ang pamilyang second branch dito? Hindi maaari. Kailangang humanap ng paraan para mawala ang bata sa loob ng tiyan niya. Chi Yu, kapag nagsalita ka pa uli, mga stocks ng pamilyang Chi, wala kang makukuha kahit $1. Chi Jingcheng, huwag mong isipin na porket presidente ka ay maaari mo nang apihin ang mahihina? Kaya mo ba talagang tulungan ang lolo ko? Kaya ko. Basta bigyan ko lang siya ng isang suntok, magiging ayos na siya. Saan ba kayo nakahanap ng baliw? May sakit ka ata sa utak, magpagamot ka. Huy! Hindi ko na matiis. Gusto ko na siyang sapakin. Malala na ang sakit ni Lolo kahit ang pinakamagagaling na doktor sa mundo ay sumuko na. Kung magagawa niya iyon, kakain ako ng dumi habang nakatayo pati warik. Yak, nakakadiri kayong mga mortal. Mahilig kayong kumain ng ganoong bahong bagay. Nakikipagpustahan lang ako. Alam mo ba ang ibig sabihin ng pusta? Napakahusay ni Xiaoguo. Walang tatalo sa Xiaoguo. Sister-in-law, wag mong saktan ng Lolo. Takot po si Lolo sa sakit. Naku, Xiaoguo, huwag kang makinig sa sinasabi nila. Ang mahalaga ay ang hangarin mo. Kung mawala man si Papa, hindi kanya sisisihin. Huwag kayong mag-alala. Sa isang suntok ko lang sa kanya, mabubuhay siya sigurado. Hayaan nating subukan niya. Grabe! Chi Jingcheng, hinala ko sa iyo ngayon, sinadya mong maghanap ng baliw na babae para parusahan si Lolo para maangkin mo ang mga ari-arian ng pamilyang Ki. Ikaw. Lolo, Sa akin naman talaga ang mga ari-arian ng pamilyang Ki. Kailangan ko pa bang gawin iyon ng palihim? Ako. Malay ko ba? Bakit hindi pa nagigising si Lolo? Dahil siguro matagal na akong hindi nakakasuntok. Medyo kinalawang na ang teknik ko. Isang ulit pa at magiging ayos na. Hoy! Tulong! May tao rito. May gustong magnakaw at manakit dito. Tulong po. Ano ang nangyayari rito? Doktor, siya iyon. Nakita ko mismo sa dalawa kong mata na sinuntok niya ng paulit-ulit si Lolo hanggang sa wala ng buhay si Lolo. At pati rin ng mga ito, lahat sila ay kasabwat. Naitago ko ang lahat ng ebidensya rito. Tatawag na ako sa 911. Gising ka na. Lolo, kumusta po ang pakiramdam niyo? Hindi na mabigat ang dibdib ko, hindi na rin masakit ang katawan ko. Pakiramdam ko ay puno ako ng lakas. Uy, hindi ito kapani-paniwala. Talagang nakakamangha. Hindi lang gumaling si Lolo. Nagmukha pa siyang mas bata ng ilang dekada. Ang lagay ng katawan niya ngayon ay katumbas ng isang taong nasa 30 taong gulang. Ano? Imposible yan. Mangkukulam, anong ginawa mo? Hindi ba kayo ang may gustong iligtas ko si Lolo? Ako. Hindi po, doktor. Pakicheck niyo po ulit si Lolo. Totoo bang gumaling na siya? Gusto mo yata akong mawala na talaga, no? Ilang ulit ko na itong kinumpirma. Tiyak na maayos na siya. sister-in-law ang husay mo. Totoo kaya, isa ba siyang diyosa? Hindi. Paanong magkakaroon ng diyosa sa mundo? Xiaoguo, ikaw ang nagligtas sa buhay ko. Hindi po ganoon, Lolo. Gusto kanyang saktan. Nagkataon lang na nailigtas kanya. Noong nabuhay ako, parang sumama yata ang loob mo. Lolo, wala po akong ginagawang masama. Lumayas ka.
Umalis ka sa paningin ko. Mabuti kong apo. Anong gusto mo? Ibibigay lahat ni Lolo sa iyo. Gusto ko siya. Sige, papupuntahin ko agad ang lokong ito. Kasama mo sa Civil Affairs Bureau para magpakasal. Tumututol ako. Walang bisa ang pagtutol mo. Parang sira na ang buhay ko. Pwede ko na bang bawiin ang bolang espiritu ngayon? Ano? Inosenteng lalaki pa po ako. Sa loob lang ng isang araw, 2 beses na nawala ang dangal ko. Parang bumabalik na ang lakas ko. Hoy, matandang babae, kapag lumuhod ka at nakiusap sa akin, ang bote na hawak ko pati itong nasa paanan ko ay magiging sayo na. Lagot ka ngayon, talsik ka talaga. Aray, ang sakit, ang sakit! Lola, Salamat po, pagpapalain po ang mabuting tao. Hala, kayong dalawa na naman. Si Ki Jingcheng, wag mong isipin na natatakot ako sa'yo. Naku apo, anong nangyari sa iyo? Huwag mong takutin si Lola. Parang hindi na maganda ang lagay ng batang ito. Ang apo ko, kaawa-awang bata. Kasalanan ni Lola dahil wala akong silbi, wala akong pera para ipagamot ka. Kaya ko siyang pagalingin. Hahaha, wag mong sabihin gagamitin mo uli ang ginawa mo noong huling beses. Huwag mong sakta ng bata. Hoy, Lola! Sinasabi ko sa'yo, ang baliw na babaeng iyan ay nananakit kapag nanggagamot. Kakayanin ba iyan ng apo mo? Sa tingin ko ikaw ang may malalang sakit. Gagamutin muna kita. Xiao Guo, talaga bang kaya mo siyang iligtas? Ikaw ang may sakit. He! Ang paraan mo ng paggamot, pababa ng pababa ang kalidad. Kapag nagising ang bata sa ginagawa mo, kakalimutan ko na ang pangalan ko sa hiya. Ano? Lola! Gising na siya, gising na. Mabuti at nagising na siya. Mabuti naman. Paano itong nangyari? Ang paggising niya ay hindi nangangahulugang ayos na siya. Malakas po ako! Salamat. Salamat sa himala ng langit. Salamat sa langit. Hindi po ako Diyos. Ang Diyos ay kamag-anak ng pinsan at tita ng lola ko. Hindi ka panipaniwala. Nagawa mo na namang ginto ang bato? Ginto nga ito. Salamat sa iyo. Maraming salamat sa iyo. Ah, gusto ko rin ng ginto. Bigyan mo rin ako ng ginto. Ikaw, lumuhod ka at magpugay. Sige po, okay. Pakiusap, bigyan niyo ako ng ginto. Pakiusap, bigyan niyo ako ng ginto. Parang awa mo na, bigyan mo ako ng ginto. Mayaman na ako, mayaman na. Master, Xiao Fei, pakasalan mo ako. Ito lang ba ang gagamitin mo para mag-propose sa akin? Ako naman. Gusto ko rin ng ginto. Bigyan mo rin ako ng ginto. Tigil na. Gagawa ka lang ng gulo. siya nga iyon. Siya ang may himalang, kapangyarihan. Siya nga. Siya ang mahiwagang nilalang. Teka sandali. Ayos ka lang ba? Ang tamis. Nanunumbalik na ang kapangyarihan ko. Ma, bilisan mo. Ilabas mo lahat ng gamit dito sa bahay na walang gaanong halaga. Diyos ko, maawa ka. Pakipalitan din itong sa akin. Maawa po kayo. Maawa po kayo. Gawin niyo po itong ginto. Marami po akong pamilyang binubuhay. Salamat sa langit, may pambayad na sa paaralan ng anak ko. Sa wakas, madadala ko na ang mga magulang ko sa lungsod. Daan kayo, padaanin niyo ako.
Sir, maawa po kayo. Tingnan niyo po, meron din akong matandang ina na inaalagaan. Chiyu, may maayos kayong pangangatawan. Kaya nyo namang magtrabaho at kumita ng sariling pera. Sinabi mo pa, bakit ang kapal ng mukha nyo? Kanina lang ay tinatawag nyo pa akong baliw. Hindi ito pagiging makapal ang mukha. Madiskarte lang talaga ako. Tingnan mo, matatag ito. Pero ang taong ganito kakapal ang mukha, ngayon lang ako nakakita. Huwag mo na silang pansinin. Umalis na tayo bago pa tayo mapahamak. Sandali. Aray ko po. Kay saklap naman ng buhay ko, may sakit na nga ay wala pang pambili ng gamot. Ma, ayos ka lang ba? Ma, Aray ko. maawa po kayo. Iligtas niyo po ang aking ina. Gawin niyo na lang ginto ang mga ito. Talagang wala ka ng kahihiyan, napakapal na nga ng mukha mo, wala ka pang hiya. Isang pirasong ginto lang ang pwedeng makuha ng bawat tao. Isa lang? Kung ganon, yung pinakamalaki na, ang piliin natin. Ang pinakamalaki? Sige ba? Ito. Paano ito magagawa ng isang engkanto? Paano niya nagawang gawing ginto? Ang sarili niyang ina. Ginawa mong ginto ang nanay mo? Paano mo naman iyan magagastos? Ha, yaman na natin. Grabe, ang yaman ko na. Purong ginto. Kahit ang tiyan niya, purong ginto rin. Ha. Yumaman na talaga ako. Sino ba talaga ang babaeng ito? Nagagawa niyang gawing ginto ang tao? Isang tao, hinawakan mo ang kamay ko. Wala akong pakialam kung sino ka, pero sa paglabas mo ng napakaraming ginto, mapapahamak ka lang sa gagawin mo. Hindi ako natatakot. Opo, Sige. Dahil ba ito sa hindi pa bumabalik si Spirit Pearl, kaya kakaunti lang na mahika ang nagagamit ko. Isa pang halik po. hindi maaari. Kahit isa lang. Sandali, Isa lang talaga. Ayaw kong bumaba. bumaba ka na dyan. Ayaw ko. Ma, nandito na po ang kapatid ko at ang kasama niya. Mukhang napakalalim ng pagsasamahan ng dalawang ito. Ayaw ko. Ayaw ko po. Menugang babae. Nakuha nyo na ba ang sertipiko? Opo, nakuha na namin. Menugang, may inihanda akong regalo para sa iyo. Halika, sasamahan kitang tignan iyon. Sige po, isang mahiwagang tableta ba iyan? O isang banal na kagamitan? Ha? Naku, sasakyan ito. Bahay, at pati na rin mga alahas. Ano po ang sasakyan? Ha? Isa itong malaking bakal na silid. Papasok ka lang sa loob at dadalhin ka nito kahit saan mo gusto. Sige po, tara. Masamang lalaki. Walang hiya. Hoy, hintayin nyo ako. Sister-in-law, ang ganda naman ng kinalabasan ng wedding certificate nyo. Walang hiyang lalaki. Chisin, ako ang kuya mo. Nakakainis na lalaki. Hindi na rin ako papasok. Magandang araw po, young mistress. Xiaoguo, tignan mo dali. May nagugustuhan ka ba rito? Kung wala ka namang magustuhan, mag-uutos ako ng tao para ibili ka. Xiaoguo, basta gusto mo, pati mga bituin sa langit ay kukunin ko para sa iyo. Nasaan siya? Hoy! Menugang ko. Apo, mag-iingat ka. Menugang Mag-ingat ka. ko. Pumunta ka sa bahay, iinghatid mo ako sa kumpanya. Hindi po pwede, President Xi. Sa ngayon, ang kalahating kilo ng ginto ay makakabili lang ng 1 litro ng gas. Hindi ko na po kayang bayaran ang panggas dito. Ano? Siguradong dahil ito sa biglang paglitaw ng napakaraming ginto kanina. Sino ba talaga siya? Ang sarap. Xiaoguo, kumusta ka? Ayos ka lang ba? Pakiramdam ko kaya ko pa ulit gawin yon. Ang gamit na ito ng Diyos ng Kidlat ay talagang kamangha-mangha, parang bumalik na ng kaunti ang kapangyarihan ko. Pwede ko ba itong iuwi? Oo, syempre naman. Kahit ano pang gusto mo ay pwede. Kung iniisip mong istorbo lang ang matandang tulad ko, handa na lang akong mawala. Kami rin po. Kahit kami rin. Sumama ka sa akin sa isang lugar. Saan tayo pupunta? Doon sa lugar kung saan pinalitaw mo ang ginto kanina. Dahil sa sarili mong gawa, bumagsak ang buong ekonomiya sa inflation. Sa ngayon,
Ang kalahating kilo ng ginto ay hindi na makabili kahit 1 kilong bigas. Ano? Kahit na isa akong malaking taong ginto, hindi ko pa rin pala kayang makabili ng kahit 1 bowl ng pansit. Pare, sa tindahan ko, gintong bowl ang gamit ko, pati na gintong mesa at gintong upuan ang pinagsisilbi ko. Wala nang kuwenta iyang hawak mong ginto. Sobrang lupit mo na sa akin. Kakain ka ba? Kung hindi, lumayas ka rito. Sa tingin mo ba sa akin ay basta na lang susunod? Na parang si Hello Kitty lang? Boss, Anong kailangan mo? pwede ko bang ibayad ang gintong kamay ko para sa 2 subo lang ng pansit? Sige, dahil nakakaawa ka. Bibigyan kita ng kalahatig bowl. Ha ha ha. Tigil. Hinto. Hala, immortal. Nandyan ka na pala, haha. Nagmamakaawa ako sa'yo. Ibalik mo na po sa dati ang nanay ko. Ibalik mo na rin po sa dati ang lahat ng gintong ito. Hindi ba ito ang gusto mo? Ikaw mismo ang nakiusap sa akin. Kapag ang kahit saan ay puno ng ginto, wala na itong gaanong halaga. Heis, hindi talaga dapat maging masyadong sakim ang tao. Pero ikaw ang nakiusap sa akin tungkol dito. Parang awa mo na. Ibalik mo na ang lahat ng mga bagay na ito sa dati. Oh, ang mga ginto ko. Nay, ayos na po kayo. Ano ka ba? Napaka-irresponsable mo. Talagang binalian mo pa ng braso ang nanay mo? Aray, ang sakit. Sandali lang po, Nay. Mamaya nyo na ako bugbugin. May kailangan pa akong gawin na importante. Diwata, pakiusap gawin mong ginto ang isang ito. Chiyu, ang kapal talaga ng mukha mo. Ikaw ang may gustong maging ginto ito lahat. Ngayon naman, ayaw mo nang maging ginto. Chi Jingcheng, bakit ka ba nakikialam? Hehe, Diwata, kailangan ko lang na gawin mong ginto itong isa. Bukod doon, wala na akong ibang mahihiling pa. Tao, napakasaya mo talaga at wala kang kabusugan. Halika na, tara na. Sandali, Diwata. Aray ko po. Mag-usap tayo ng maayos. Huwag kang basta-bastang humahawak. Hoy, ikaw! Wala akong pakialam. Dapat mo pa rin panagutan ito. Nasaktan ang braso ng nanay ko nang dahil sa iyo. Mas makapal pa talaga ang mukha mo kaysa sa swelas ng sapatos. Ang pagkakasakit ng nanay mo ay dahil lang din sa sarili mong kasakiman at kawalan ng hiya. Ngayon ay naintindihan ko na kung bakit sinabi ni tatay na sakim ang mga tao. Hindi talaga dapat pagkatiwalaan ang mga sinasabi ng tao. Immortal, pakiusap, gawin mo na ulit na ginto ang mga ito. Immortal. Naku, anak ko. Maayos ka lang ba? Ma, aray. Diyos ko, naku. O ma, maaari tayong kumuha ng espiritista para mapaalis ang masamang espiritu at makuha siya. Sa paraang iyon, magiging tagagawa na lang siya ng ginto para sa atin. Tama ka. Hoy ma, yayaman na tayo. Aray. Tao, gusto mo ba ako? Huwag kang masyadong bilib sa sarili mo. Hindi ko alam kung paano mo ginagawang ginto ang mga bagay na iyon, pero sakim ang mga tao. Masasaktan ka lang. Sa susunod, huwag mo na basta-basta ipapakita ang kakayahan mo, okay? Sabi ng tatay ko, ang tawag dyan ay pag-aalala. Tao, nag-aalala ka ba sa akin? Hindi kaya. Ayaw ko lang madamay sa iyo. Pero umiilaw ang Spirit Pearl. Ibig sabihin ay kinakabahan ka. Bakit hindi pa bumabalik ang Spirit Pearl na ito? Mukhang hindi naging sapat ang halik. Ano? Paano ako nakabalik? Pinalaan kita. Huwag kang gagawa ng kalokohan. Manugang ko, bumalik ka. Chi Jingcheng, huwag mo namang bulihin ang manugang ko. Dala-dala pa naman niya ang apo ko. Ma, hindi ko siya binubuli. Mukhang hindi sapat ang tindi ng halik. Dapat ay mas matindi pa ang halik para makabalik na si Spirit Pearl.
Huwag mo akong hawakan kung saan-saan. Binabalaan kita. Huwag mo akong hawakan ng ganyan. Naku po, kinikilig ako. Naku. Anak, kumain ka muna, pampalakas. Kapatid na lalaki, ito ay pinaluto ko talaga sa katulong para sa iyo. Kuya, ito ay para sana sa beauty regimen ko, pero ibinibigay ko na sa iyo bilang suporta. Hala, isang espesyal na putahe. Ang niluluto pa. Hehe. Wala pa akong tulog kagabi, kaya wala akong oras na makipag-usap sa inyo. Anong nangyayari? Nasaan? Ang aking spirit pearl. Aking spirit pearl. Mukhang magkakaroon na ako ng maraming apo. Hehe, Lolo, ako na ang bahala rito para sa'yo. Tao, ang spirit pearl ko. Ang spirit pearl ko. Ang spirit pearl ko. Pa, ang tagal na nating hindi naging ganito kasigla rito. Totoo yan. Kapag nanganak na si Xiao Guo ng malusog na batang lalaki, lalong magiging masaya ang pamilya natin. May pumasok ba rito sa bahay kanina? Hindi ko po alam. Parang may pumasok na aso. Paggamitan mo ng buto para mapalayas mo. Sobra na kayo? Kung ganoon. Guro, siya ang mangkukulam. Sino ang tinatawag mong mangkukulam? Siya nga. Guro, hindi lang siya marunong magmahika para gawing ginto ang tao. Tingnan mo, gusto pa niyang manakit ng kapwa. Guro, bilis, parusahan mo siya. Sa kapangyarihan ng langit, layas, masamang espiritu. Ikaw ba ang may gawa nito? Aray ko, Guro, okay ka lang po ba? Sino ka ba? ako si Likay. Matanda na ako, hindi ko na mahulaan. Ikaw na ang humula. Hindi ko rin po mahulaan. Pinahuhulaan niyo sa amin? Hindi namin mahulaan. Hindi ko rin mahulaan ang nangyayari. Sige, hulaan mo. Sino ka ba talaga? Si Likay nga po ako. Hindi talaga namin mahulaan. mahulaan. Baka kailangan pa namin pa mahulaan? naming manghula. Guro. Naku, sabi niya, ang pangalan niya ay Likay. Apelyidong Lee, nahula sa Tagalog. Okay. Kaya ano ang ipinunta mo rito? Tumatawa ka pa. Andito ako para hulihin ka. Ako? Huhulihin ako? Hindi naman ako mangkukulam. Bilis, Taoist Master, sige na. Chiyu, huwag mong gamitin ang sakit mo para gawin ang lahat ng gusto mo. Ang apo ko sa tuhod, paanong magiging mangkukulam? Kung ganoon man, isa siyang diwata. Totoo yan. Ikaw, huwag kang basta-basta magpapasok ng kung sino-sino lang sa bahay namin. Dinudumihan nila ang paligid. Nakikita ko, nililin lang na kayo ng masamang babaeng ito. Xiao Guo. Xiao Guo. Xiao Guo? Xiao Guo? Xiao Guo? Maayos ka lang ba? Walang sino man ang makakatakas sa aking espada ng Peachwood. Hindi! Master, pinapahuli ko lang siya sa'yo, hindi ko sinabing tapusin mo siya. Kapag wala na siya, sino pa ang gagawa ng ginto para sa akin? Ang aking tungkulin ay puksain ang lahat ng kasamaan. Huwag na kayong magsalita, tara na. Gustong tumakas? Walang pagkakataon. Isang maligno. Maayos ka na, Xiao Guo? Siyempre naman, isa akong immortal. Napakagaling mo, manugang ko. Siyempre naman. Isang ang siyang masamang nilalang. Sinong tao ang nasaksak, pero nanatiling walang galos? Huwag ka nang umatras. Hinding-hindi ako makikinig sa mga sasabihin ng masamang babaeng ito. Tama. Seryoso, huwag ka nang umatras. Ayaw kong makinig. Ayaw kong makinig. Tuloy nga Huwag huwag ka ka nang nang umatras pa. Umatras. Sinabihan na namin kayo na huwag nang umatras. Ayaw nyo talagang makinig sa akin. Tama na. Naalala ko na mayroon akong Tianyuan Cauldron. Ito ay mula sa aking mga nino-nino-nino. Utal-utal ka ba? Huwag mong intindihin yon. Ang gamit na ito na ipinamana pa ng aking mga ninuno
ay tiyak na makakahuli sa'yo. Tama. Ipasok siya sa pugon para tuluyan siyang maglaho. Tigil. Pakiusap. Huwag na kayong maglaban. Itigil nyo na ang pag-aaway. Sige, tama na. Wala na akong oras para makipaglaro sa iyo. Maghintay ka lang. Matanda, gusto mo ba talaga akong labanan? Lapastangan. Ipakita mo ang iyong tunay na anyo. Xiao Guo? Sabi ko na nga ba isa siyang maligno? Tingnan nyo, ipakikita na niya ang tunay niyang anyo. Xiao Guo? Huwag kang lalapit. Napakaganda ko ngayong araw. Mukhang ikaw namang kukulam, ay may sapat ding lakas, magseseryoso na ako. Ngayon, kailangang matalo na kita. Paano mo nakuha ang Tianyuan Cauldron? Ang mga normal na maligno ay maglalaho kapag nahawakan iyan. Bakit ko hindi pwedeng hawakan? Kasalanan ko to. Hindi ko siya kayang talunin. Ang iyong wand. Teka. Iyon na ang wand. Ito ay iyong wand. Ito po ay sa inyong wand. Gusto mong tumakas? Asa ka pa? Qi Jingcheng. Kuya mo pa rin ako. Pakawalan mo ako. Alam mo palang kuya kita? Hindi sa ganoon. Nag-aalala lang naman ako na baka kayo ay malinlang ng masamang babaeng iyan? Hindi siya masama. Bahagi siya ng pamilya natin. Kapag nagtangka ka pang galawin si Xiao Guo, humanda ka sa gagawin ko sa iyo. Pero siya talaga ay. Ako ang magbabayad ng gastusin sa ospital? Sobrang lupit mo. Uuwi na ako sa mama ko. Aray! Ang sakit, ang sakit, ang sakit! Wala ka talagang silbi. Kahit ito man lang ay hindi mo magawa ng maayos. Ma, paano ko ba malalaman na ang Xiao Guo na iyon ay parang isang ipis na hindi natatapos? Ang tindi niya pala. Ginamit ko ang lahat ng koneksyon ko para mabili para sa iyo ang 30% ng mga shares sa Key Corporation. Ano man ang mangyari, may boses ka na rin sa loob ng Key Corporation. Ayos ma! Dahil dito, magiging boss na ako sa Key Corporation. At pagdating ng oras, pati ang Qi Jingcheng. Mapapasa atin na ang Key Corporation. Kapag nakuha na natin ang Key Corporation, ang sinasabi nilang Guo na iyan ay susunod na lang sa atin at gagawin tayong mas mayaman pa, hindi ba? Parang nagugutom pa rin ako. Gutom pa? Masyado na ba akong maraming nakain? Hindi naman. Sige lang. Kumain ka lang ng kumain. Huwag kang mag-alala. Marami pang pagkain dito. Kumain ka pa po. Mukhang gutom na gutom ka nga talaga. Wala kang konsensya, bata ka, asawa mo siya. Sa ngayon, hindi lang siya ang kailangang kumain ng husto, kundi pati na rin ang baby nyo. Tama po. Wala kayong alam na mga lalaki sa hirap ng pagbubuntis. Kain ka lang, sister-in-law. Parang busog na rin po ako sa wakas. Pero ang kapangyarihan ko, hindi pa rin po bumabalik ng buo.
Sister-in-law, paano ba maibabalik ang kapangyarihan mo? Kailangan ko lang siyang halikan. Hala, ano? Naalala ko pala na may nilalabahan pa ako. Ma, tutulungan ko na po kayo. May kailangan din akong gawin. Aalis muna ako. Huwag kang aalis. President Chi, lagot ka, na in love ka na talaga. Ang tamis pa rin tulad ng dati. May mas matamis pa rito. Gusto mo bang subukan? Matamis ba? Matamis. Ipagpatuloy mo. President Chi. President Chi. President Ki. Heto po ang daily schedule para sa araw na ito. Pakicheck po. Bakit umabot ang schedule hanggang alas 10? Kanselahin mo. Simula ngayon, kailangan kong makauwi ng bahay pagsapit ng alas 8. Sige po. Sandali lang. Kung may isang babae na laging gustong humalik sa iyo, anong ibig sabihin niyon? Lagi kang gustong halikan? Ibig sabihin po niyon ay gusto ka niya. Gusto niya ako? Bakit ka narito? Narito ako para hanapin ka. Ikaw, ihahanda mo na ba ang pagbabalik ng Lingzu sa akin? Kapag narito sa loob ng kumpanya, dapat nating isaalang-alang ang sasabihin ng iba. Anong ibig mong sabihin? Ibig kong sabihin, kapag may ibang tao, hindi mo pwedeng. Xi Jinping, kung gusto mo lang namang makipag-date, ibigay mo na lang sa akin ang pamamahala ng kumpanya. Xi Jinping, kung pakikipagrelasyon lang ang balak mo, ibigay mo sa akin ang pamamahala ng kumpanya? Ay nako, Love, mag-spiritual practice na tayo. Sabi ng nanay ko, mas mabilis mapagsama ang mga kaluluwa sa pamamagitan nito. Baka sakali, bumalik na ang spirit bead ko. Spiritual practice? Ha? Xi Jinping, tingnan mo ito, ano ito? Ayokong tingnan. Bumili ako. Ng 30% ng mga shares, ako na ang pangalawang pinakamalaking shareholder ng Key Corporation. May bahagi na ako sa Key Corporation. O ngayon, ano naman? Secretary Lin, palisin mo siya. Xi Jinping, wala ka talagang respeto. Mas makulit ka pa sa aso ni Erlang Shen. Yung Redwood Furniture, $3 milyong iyon, siguraduhin mong mababayaran mo. Maghanda ka sa akin. Sino yon? Ang bastos naman, dito pa talaga dumi. Gawa mo rin ba ito? Sino ba kasing may sabing gambalain ang spiritual practice natin? Ituloy na natin. Hindi pwede ngayon. Maayos na ba ang lahat? Maayos na po ang lahat? Sinisiguro kong walang magiging problema. Sa pagkakataong ito, talagang ang Qi Corporation ay aagawin ko na. Xi Jinping, sa pagkakataong ito, wala ka nang kawala. President Chi, desidido na tayo rito, hindi ba? Magsagawa tayo ng pagpapagaling. Secretary Lin, hanapin mo si President Wang, tama? Galingan mo. Ang mag-asawang ito, parehong may sariling mundo. Ano, pagpapagaling? Pasensya na, pasensya na. Gawin na natin ang pagpapagaling.
Ano bang nasa isip mo? Manatili ka lang dito, aalis na muna ako. Andito ka lang pala, nagtatago habang may tinatawagan. Hindi tatalab ang mahiwagang gamot sa katawang wala ng espiritu. Wala na siya. Aking mahal na kapatid na lalaki, bakit mo naisipang sa murang edad mo? Ay mawala na lang? Lolo, wala na si Jing Cheng? Ang pinaka-importante ngayon ay ang kumpanya. Handa akong pumalit kay Jing Cheng para pamunuan ang kumpanya. Walang hiya ka. Akala mo ba hindi ko alam kung ano ang masama mong balak? Lolo po, kailangang magpatuloy ng lahat. Tayong mga naiwan ay kailangan ding mabuhay. Layas. Hindi ka welcome dito sa pamilyang Chi. Lolo po, kasama rin po ako sa pamilyang Ki. Ngayon, ako lang ang may kakayahang humawak ng pamilyang Ki. Kung hindi sa akin, kanino pa kayo aasa? Doon ba? Doon sa tangang puro paggastos lang ang alam? O doon sa minalas na ni hindi makalabas ng pinto ng pamilyang Ki? Chiyu, buhay pa ako. Akala mo ba bago ako napunta sa pamilyang Ki ay wala na akong silbi? Sa tingin mo, bilang isang babae, ay kakayanin mong pasukin ang negosyo? At saka, tapos na ang panahon mo. Lolo, wag na po kayong mag-alinlangan. Ang tagumpay ng Ki Corporation ay galing lahat kay Jing Cheng. Anong karapatan mong mamuno? Anong ginagawa nyo? Ako na ngayon ang pinakamalaking stockholder ng Ki Corporation. Pinakamalaking stockholder? Sa tingin mo ba ay sapat na ang mga nakuhang pira-pirasong shares? Hindi mo pa alam ang poison pill strategy ng Ki Corporation, no? Iyang mga shares mo. Kahit pagsamasamahin pa ang mga iyan, 5% lang ang halaga niyan. Chiyu, saan ka kumuha ng lakas ng loob na isiping dahil wala na ako, mapapasayo na ang Ki Corporation? Multo! Multo! Hindi naman ako wala. Bakit ka kinakabahan? Hindi. Kung hindi ka man wala, bakit sila umiiyak sa harap ng litrato mo? Artistic photo lang ito ng kuya ko. Napaka-ignorante mo talaga. Hindi ka pa ba nakakakita ng black and white artistic photo? Nandito lang ako para magmuni-muni na ang batang ito ay bigla na lang lumaki. Gusto ko lang sabihin na naiiyak lang ako sa sobrang antok. Mga siraulo kayo. Walang nagsasabi na wala na si Jing Cheng. Ako? Wala rin naman akong sinabi. Narinig ko lang yon sa iba. Bakit parang may itinatago ka? Anong itatago ko? Sige, dahil maayos naman ang lagay ni Jing Cheng, mauuna na muna ako. Sa muling pagkikita. Saan ka pupunta? Hindi pa malinaw ang lahat. Tabi! Humanda kayo sa akin. Lagot, wala si Spirit Pearl. Kulang ang kapangyarihan ko. Isa ka talagang malaking maligno. Balang araw ay magdadala ako ng tao para hulihin ka. Paano magiging maligno ang manugang ko? Higit pa siya rito, isa siyang diwata. Apo sa tuhod na babae, maayos ka lang ba? Ayos lang po. Hahanap lang ako ng enerhiya. Siya ang nagligtas sa akin. Hindi papasok ang espiritual na tableta sa katawang wala ng kaluluwa. Wala na siya. Tao? Gising ka na po? Xiaoguo, salamat sa iyo. Walang anuman. Sabi po ng aking ama,
Ang pagliligtas sa buhay ng isang tao ay isang napakalaking kabutihan. Ako ay, Anong nangyayari sa iyo? baka dahil sa sobrang paggamit ng aking lakas, at ang Spirit Pearl ay nasa iyong katawan, medyo pagod na ako. Mayroon bang paraan para mabilis na maibalik ang iyong lakas? Gagawin ko ang lahat para matulungan ka. Mayroon. Ang pagsasanib lakas. Ang pagsasanib lakas ay mabilis na pag-iisa, kaya mabilis nating maibabalik ang lakas natin. Halika rito. Teka muna, bigyan mo ako ng kaunting oras. Xiao Guo, dahil man sa pagliligtas mo sa aking buhay, o pagkatapos nating magsanib lakas, papanagutan ko ang lahat sa iyo. Anong ginagawa mo? Alam mo ba kung gaano katagal kang iningatan ni Xiao Guo? Gising ka pa lang, inaapi mo na siya agad. Ma, hindi ko po inaapi si Xiao Guo. Kung ganoon, ano ang ginagawa niyo kanina? Dahil kami po ay nagsasanib lakas. Ano ang pagsasanib lakas? Ito ay parang pagtabi sa pagtulog ng mag-asawa. Iyong unan. Grabe pala ang paggamit sa unan. Ipagpatuloy na natin. Ganoon pala ang pakiramdam ng pagsasanay sa meditasyon. Hindi ko akalain na ganito kabilis maibabalik ang lakas ko. Kung gayon, dapat mas marami pa akong makameditasyon ng mga tao. Sa susunod, tawagin mo na lang akong Cheng. Cheng. Bakit parang bata ka kung umasta? Mag-ingat ka at baka sipunin ka. Cheng, magsanay na tayo ng meditasyon. Ang pagsasanay na iyan ay ginagawa lang tuwing gabi, kaya kumain muna tayo. Tara na. Napakaganda talaga ng samahan nitong mag-asawa. Umagang-umaga pa lang, ayaw na nilang maghiwalay. Jing Cheng, hindi sa pinagsasabihan kita, pero may daladalang bata sa sinapupunan si Xiao Guo, dapat matuto ang mga kabataan na magpigil. Tungkol po doon, hindi po siya nagdadalang tao. Ano? Xiao Guo, ang isang ito ay kakarating lang ngayong umaga via air freight. Sariwang-sariwa pa. Bilis, tikman mo. Masarap ba? Masarap po. Dahil masarap ay damihan mo ang kain para lumakas ka. Apo sa tuhod na babae. Ito ay pag-aari ng pamilyang Chi na ipinamamana sa mga asawa, itong jade na pulseras. Ingatan mo ito ng mabuti. Salamat po, Lolo. Hindi ko akalain na ang ibinigay ni Lolo na jade na pulseras ay isa palang mahiwagang lalagyan. President Key, yung totoong kriminal sa likod ng sasakyang bumangga sa inyo, iniimbestigahan ko na po at nagawa ko na rin pong i-block ang balita tungkol sa inyong aksidente. Magaling. Pero tungkol sa bagay na ito, tiyak na may kinalaman din si Kiyu dito. Opo. President Chi, mayroon pa po kayong kailangang puntahan na urgent meeting. Pupunta muna ako sa meeting. Maglibang ka muna rito mag-isa. Sige po. Itong espasyo sa loob ng bracelet na ito, paano ba talaga ito dapat gamitin? Ngayon, dapat na ba kaming tumawag sa inyo na G? Chi? Oo nga. Oo nga. Gana? Chi. Sila binibining ni President Key ay matagal nang magkabata at kararating lang niya galing sa pag-aaral sa ibang bansa. Hindi ba't parang siya yung tipong dream girl sa mga drama? Tama ka riyan? Kahit na nakatakda na ang mga bagay na ito, dapat pa rin tayong maging low-key lang, okay? Hali kayo. Ito ang mga inihanda kong regalo para sa inyong lahat. Diyos ko,
Hindi ba't ito yung pinakabagong modelo mula sa Hermes? Iba talaga si ma'am, ang galante niyo po. Yung akin po, meron din ba para sa akin? Meron din ba ako, Gnang? Chi? Naging masipag kayo dito sa Chi Corporation. Kaya, sa susunod, higit pa rito ang matatanggap nyo. Binibining Nay, mas excited pa ako kaysa kay President Key. Sana ay pakasalan ka na niya dahil isa kang napakabuting babae. Sinabi mo pa? Ano pong ginagawa ninyo rito? Sino ka? Bakit ngayon lang kita nakita rito? Sa anong departamento ka galing? Ako po. Doon po ako laging nakapwesto tuwing pumupunta rito. Opisina kaya ni President Chi iyon? Ang isang katulad mo? Paanong makakapasok doon? Nagpapanggap ka siguro pero napahiya ka lang, no? Hindi mo ba nakikita na nandito ang tunay na asawa ni President Chi? Sige na, tama na ang salita nyo. Ang opisina ni Jing Cheng ay kailangan din ng tagalinis. Marahil, isa siyang cleaner? Napakabait niyo talaga, binibining niya. Tingin ko gusto niya lang akitin si President Key. O baka gusto mo ring makakuha ng regalo rito? Sasabihin ko sa iyo, walang karapatang kumuha ang cleaner. Sige na, tama na. Basta't nagsisilbi kay Chi Corporation, may regalo ang lahat. Eto oh. Gusto nyo ba ang mga ganito? Marami ako nito hanggat gusto nyo. Parehas ba yan sa mga binili mo sa bangketa sa halagang 9 na piso? Ainyushi kaya to? Ang gintong kuwintas na ito ay hindi man lang kalahati sa kapal ng suot ni Oxhead and Horseface. Ni hindi mo kilala ang Ainushi? Bakit nagpapanggap kang mayaman dito? Tama na yan. Huwag nyo na siyang pagsabihan. Baka lalo siyang mahiya sa sarili niya. Wow! Sapat na ba to? Kung hindi pa, marami pa ako rito. Talaga? Tunay nga ito. Tunay nga. Baka siya ang totoong asawa ni President Key? Kung hindi, saan manggagaling ang dami ng mamahaling alahas na yan? Tingin ko, nakaw lang ang mga yan. Ang pulseras na ito ay galing kay pamilyang Chi, na para dapat sa kanyang manugang, dapat ay para sa akin to. Ibinigay ito sa akin ni Lolo kaninang umaga. Imposible. Siya ba talaga ang mapapangasawa sa pamilya Chi? Pero dahil sa mukha siyang mahirap, mukhang wala naman siyang kahit anong koneksyon. Ang dapat na maging manugang ng pamilya Chi ay ako lang. Nagsisinungaling ka. Sabi ni Lolo Chi, ibibigay niya sa akin ang jade na pulseras pagbalik ko. Pero bakit hindi ko na ito mahanap kahit saan? Mukhang mga nakaw na gamit din ang mga ito. Hindi ba makukulong tayo kapag kinuha natin ang mga ito? Sabi ko na nga ba, isa lang siyang hamak na tagalinis. Saan naman siya makakakuha ng ganito karaming ginto at alahas? Siguradong ninakaw niya ang mga iyan. Magnanakaw! Magnanakaw! Sige na, tumigil na kayo sa pagsasalita. Lahat naman ng tao ay nagkakamali. Basta't handa niyang ibalik sa akin ang pulseras, maaari ko siyang patawarin. Binibining niya, masyadong mabait ang puso mo. Inaabuso ng mga masasamang tao ang kabaitan mo? Talagang binaliwala ang mabuti kong intensyon. Kung ayaw nyo, kukunin ko na lang ang sa akin. Susubukan mong tumakas? Nahuli ka na sa akto kasama ang mga ebidensya. Dadalhin kita sa presinto. Hindi ito nakaw. Akin ang mga ito. Hindi ko akalaing kaya mo palang manakit ng tao. Ikaw. Halimaw ka. Hindi ba't gusto mo itong jade na pulseras? Halika rito at kunin mo. Ikaw. Bilisan mo at tulungan mo akong bawiin iyan. Kayo, bakit nakatayo lang kayo dyan? Sugurin niyo siya. Ikaw, huwag kang lalapit sa akin. Hulihin niyo na sila para hindi niyo na ako guluhin. Hehe. Anong ginagawa niyo diyan? Cheng, nandito ka na pala. Sa laki ng kumpanyang ito, nasaan na ang lahat ng tao? President Key, nagsara na ba ang kumpanya niyo nang hindi mo man lang sinasabi sa akin? Kuya Chi, tulungan mo ako. Muntik na yon. Kuya Chi, huwag kang lalapit sa kanya. Isa siyang mangkukulam. Maayos ka lang ba? Ang jade bracelet na bigay ni Lolo, kagaya ng sa tripod ng Tianyun, ay isang napakahalagang bagay. Ginawa mo ba ang lahat ng ito?
Dahil ito sa bracelet na ito, pinoprotektahan nito ang kanyang may-ari. Kuya Chi, nakita mo na ba ngayon na isa nga siyang mangkukulam? President Key, ang babaeng ito, hindi lang ninakaw ang alahas ni pamilyang Chi, pati ang pwesto ni ginang ng pamilya Key ay gusto niyang agawin. Tama po, President Key. Huwag po kayong magpapadala sa panloloko ng mangkukulam na iyan. Asawa ko siya? Paano siya magiging masamang nilalang? Ang totoo niyan, ang bracelet mula sa ating pamilyang Chi ay sadyang may kakaibang kapangyarihan. Paano po nangyari ang ganoon? Pero malinaw na sinabi ni Binibining Nie na ninakaw ng babaeng iyan, ang madam, ang bracelet, na siya talaga si may bahay ng pamilya Ki. Opo, hindi po namin kasalanan ito. Dahil kay Binibining Nie, minali kami ng impormasyon ni Binibining Nie. Kay bilis niyong magpalit ng panig? Mga gahaman kayo? Ang ating Key Corporation ay hindi nangangailangan ng mga empleyadong tulad niyo. Secretary Lin, asikasuhin mo ang pag-alis nila sa kumpanya. President Key, bigyan niyo pa po kami ng isa pang pagkakataon. Kayo, sumunod kayo sa akin. Kuya Chi, hindi ba't sinabi mo sa akin na ako lang ang papakasalan mo? Pati na ikaw? Nandyan ka lang buong araw? Ano ba ang ginagawa mo? Wala akong sinabi na papakasalan kita? Puro ka lang naman haka-haka. May asawa na ako, kaya lumayo ka sa akin. Kundi, ang pakikipagtulungan ng Nie Corporation ay agad ding mawawala. Ito pala, ang pakiramdam ni Ina kapag nakasandal siya kay Ama, ang sarap sa pakiramdam. Humanda ka sa akin. Kailangang bawiin ang lakas. Sa bahay na tayo maglambingan. Ang ganda nito. Ito po. Oo. Kapag sinuot ito ni Xiao Guo, siguradong babagay ito sa kanya. Tama po kayo. Maganda rin ito. Mabuti pang bilhin na natin ang lahat para makita natin kung ano ang magustuhan ni Xiao Guo. Tama, tama. Itong mga alahas, ganoon din. Hindi dapat kulangin. Dapat puno ang leeg at mga braso niya. Tama, tama. Ang aking sister-in-law ay tiyak na magiging pinakamagandang bride sa buong mundo. Oo, tama ka dyan. Sayang lang. Hindi ako makalabas ng bahay, kaya hindi ako makakadalo sa kasal ng kapatid ko. May paraan din tayo dyan. Ha 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 ha. Chiyu, may kapal ka pa ng mukhang pumunta rito? Jishin, ganyan ba ang itinuro sa iyo ni Pamilyang Ki? Kuya mo pa rin ako? Kami sa pamilyang Chi ay walang taong makasarili na katulad mo. Lolo, mukhang nagkakamali kayo. Iniisip ko lang ang ikabubuti ng Pamilyang Ki, kaya kumuha ako ng master para manghuli ng demonyo para hindi kayo mapahamak sa masamang babaeng iyon. Hindi namin kailangan ang pagpapanggap mo. Hindi ka welcome dito. Lumabas ka. Sandali, ang dinala ko rito ay mula sa bundok Wuyi na pinakamagaling na master. Malakas ang kanyang kapangyarihan. Kahit anong masamang espiritu sa harap niya ay walang takas. Chiyu, hindi pa ba sapat ang leksyon na nakuha mo noong nakaraan? 5 bituin na nagniningning liwanag sa kadiliman. Libu-libong mga banal, protektahan ang aking espiritu. Mukhang ang taong dinala ni Chiyu ngayon ay may totoong galing. Ano ang dapat ikatakot? Nandito naman si Xiao Guo sa atin. Sira. Nandito ka na, Nakabalik sister-in-law. menu. Ang dinala ko ngayon ay ang sikat na Master San Feng Zi. Ang mga nahuli niyang halimaw ay mas marami pa sa kinain mong kanin. Ikaw. Ikaw ba yan? Ha 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 ha. Ano na, natatakot ka na ba? Kilala mo ba siya? Hindi po. Pero tingin ko ang itsura niya ay parang si Shen Gongbao. Masamang babae, huwag kang masyadong mayabang. Akala mo ba wala akong kakayahan? Magpakita ka na ngayon din. Ay, Master, anong nangyayari? Ibig sabihin ba lahat ng Pamilyang Chi ay maligno? Huwag kang mag-alala, kinuha lang ng maligno ang mga kaluluwa nila at naging katulad na sila ng mga ito. Tian Yuan Tai, Xuan Yu Wuzang, Bao Fu. Ganoon pala ang mangyayari sa kanila. Pagod na ako. Tuwing naririnig ko ang tunog ng kampanilya, naaalala ko ang mga zombie. At kapag naisip ko ang mga zombie, naaalala ko rin ang sayaw na rabbit dance.
Ganon din pala kayo. Talagang isang pamilya tayo. Yay! Chiyu, walang malignong sinasabi mo rito. Kung hindi ka pa aalis, huwag mo akong sisihin kapag naparusahan kita. Hoy, Chi Jingcheng, huwag kang masyadong mayabang. Sinasabi ko sa iyo, babayaran ko na lang ang sarili kong bayarin sa ospital. Master, ipakita mo na sa kanila ang galing mo. Hindi ito basta-bastang mga instrumentong kawayan. Mga kagamitan ito mula sa Classic of Mountains and Sea. Mukhang gumagana na. Malinaw na langit, espiritual na lupa, ihain ng kautusan, sumunod na agad. Ibinababad na kordero, paa ng oso, buntot ng usa. Inihaw na bibe, pinakuluang manok, nilagang gansa. Adobong baboy, adobong bibe, tusino, dilatang karne, at ang masarap na kakanin. Pinatuyong karne, longganisa, halo-halong gulay sa plato. Usok na manok, malinis na taba, 8 klaseng palamuti sa baboy, malagkit na kanin sa loob ng bibe, at ang nakalatang karne ng ibon. Nagugutom na ako sa mga sinasabi nyo. Ako rin. Kami rin po. Mas mabuting sabihan ko ang kusinero na ihanda na ang hapunan. Sige, sige. Tara na. Kayong lahat, hindi ba ninyo ako kayang respetuhin man lang? Master, hindi ba't sabi nyo ay napakagaling nyo? Ano? Wala man lang silang kahit anong reaksyon. Hindi ko pa nailalabas ang tunay kong lakas. Sa kapangyarihan ng universo, dumaloy ang lakas ng 10,000 espiritu. Aray! Master! Master, wag na kayong bumulong. Xiaoguo? Halimaw ka nga, hindi ka na makakatakas ngayon. Tumigil na kayo, Master. Napakasarap. Sobrang sarap talaga. Meron ka pa bang iba? Ikaw, bakit wala kang nararamdaman? Hindi naman ako halimaw. Siyempre, ayos lang ako. Pero gusto ko pa rin kainin ka. Nahilo na siya agad? Dahil hindi ko siya makain. Kung gayon, ikaw ang kakainin ko. Wag. Teka, wag po. Nahihilo ako. Wag niyo akong kakainin. Masyadong matatakutin. Itapon nyo na silang lahat sa labas? Kuya Chi, aray, aray. Parang may narinig akong ingay kanina. Hayaan na. Umalis ka nga. Mabahong pulubi. Sino ka ba? Sinong tinatawag mong mabahong pulubi? Ikaw na banyagang kalansay ka. Sumasakit ang mga buto ko sa iyo. Iyong walang silbing si Ki Jingcheng. Iyong mahinang ulo na si Ki Jingcheng. Araw-araw ay nangarap na makuha si Ki Corporation kahit lagi namang nababaliwala. Sipsip na lalaki. Sinong tinatawag mong basura? Sinong tinatawag mong sipsip? Sasabihin ko sa iyo, mayroon tayong iisang kalaban ngayon. Sino ang may iisang kalaban sa iyo? Anong estado ko? At anong estado mo lang? Nararapat ka bang maging kaisa ko sa kalaban? Ako? Iyong halimaw sa loob. Ayaw mo ba siyang mawala? Nagpatawag ka ba ng monghe para kunin siya? Umalis ka rito. Walang silbi ang pekeng mongheng ito. Basura. Masyadong malakas ang masamang babaeng nasa loob. Mayroon akong paraan. Apo, sa tuhod na babae. Go, go, go. Aalis na tayo. Go, 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 go. Xiaoguo. Gabi na? Hindi ba dapat? Ay magpahinga na tayo? Masarap ba, sister-in-law? Masarap po. Lolo, pupuntahan ko muna si Xiaoguo. Sige, puntahan mo na. Hay, matapos kong turuan si Apo sa tuhod na babae na maglaro, konting oras lang ang binigay sa akin. Inagaw na naman siya. Maglaro ka na lang doon. Gusto ko ring makipaglaro kay sister-in-law. Sige. Xiaoguo? May nakalimutan ka ba? Ano iyon? Iyon ay, sabi ko, kapag gabi, ay pinakamagandang oras para sa ating dalawa. Xiaoguo, halika rito sandali. Maghintay ka lang sandali.
Xiao Guo, akyat muna tayo sa taas para sukatin ang mga bagong bili na damit. Sige po. Sige, halika na. Lolo, maganda ka na para sa ating laban. Asawa ko naman si Xiao Guo. Bakit parang lahat na lang sila ay kinukuha ang oras niya? Siguro ngayon ay oras na para sa ating dalawa. Bakit parang ngayon ay nararamdaman ko na? Hindi na mahalaga kung makuha ko man ang Spirit Pearl o hindi. Xiao Guo, kailangan mo na umuwi. Xiao Guo, Xiao Guo. Isa lamang siyang ordinaryong tao dahil ang espiritual na tableta na nasa loob niya ay magpapahina sa kanyang katawan. Huwag! Pinabangungot ka ba? Maayos ka lang ba? Maayos lang ako. Sigurado ka ba? Oo? Dinudugo ang ilong mo. Ah, siguro. Siguro ay dahil lang ito sa init ng panahon. Hindi pwede. Kailangan ko pa ring hanapin si Diyos ng lupa para magtanong ng malinaw. Guer, saan ka pupunta? Babalik ka ba para kumain? Hoy, dito lang dapat si Diyos ng lupa. Bakit hindi ko siya makita? Diyos ng lupa. Diyos ng lupa. Diyos ng lupa. Bahala na. Ito na lang ang tanging paraan. Matandang lupa. Matandang lupa. Naku bata, nagkakamali ka ng taong kinakausap. Sigurado akong ikaw si Diyos ng lupa. Lola, patawarin niyo po ako. Kung may mangyaring masama sa inyo sa loob ng teritoryo ko, siguradong mawawala na ang buhay ko. Nawala ang Spirit Pearl ko. Anong gagawin ko? Hindi ko rin alam. Basta siguraduhin mong hindi ka mawawala rito sa tabi ko. Umalis ka na rito. Kung hindi mo ako tutulungan at nagkaroon ng problema, sasabihin kong kasalanan mo ito. Ang Spirit Pearl na ito, bago magsanib sa katawan ng isang tao, ay kailangang dumaan muna sa matinding paghihirap. Ang taong iyon ay kailangang maging handa na ibigay ang sarili niya. Ano bang pinagsasabi mo? Galingan mo ang pagpapaliwanag. Kailan mo huling nakuha ang Spirit Pearl? Noong malapit na siyang wala na. Kung ganoon, ilagay natin siya ulit sa panganib. Ano? Ano? Wala akong pakialam. Siguradong may iba ka pang paraan. Sabihin mo sa akin. Hay nako, iha. Hanggang dito lang talaga ang kakayahan ko. Hanggang dito na lang at ito na ang tanging paraan. Madam Key, bakit nakikipaglandian ka sa isang pulubi dito pa sa gitna ng daan? Sinasabi ko na nga ba, kapag na-in-love ka sa isang lalaki, malas mo na habang buhay. Tingnan mo, nandito na naman ba ang linta na yan? Tingnan mo nga siya. Walang pinag-aralan at ang pangit pa. Ang hihina na ng utak, pati buhok ang nipis pa. Naririnig kita. Hoy, ang talas pala ng pandinig mo. Pero dahil walang silbi ang utak mo, maigi pang ipamigay mo na lang yan ng maaga. Sinasabi ko sa'yo, walang mga security camera dito. Ikaw, huwag kang susubok tumakas. So good. Isang grupo ng mga walang silbi. Ako na nga. Aray. Ito lang ba yon? Mag-practice na lang muna kayo ulit. Matandang lupa. Tayo na. Sinasabi ko na nga ba, may pagkakataon talagang makakuha ng libre. Ha? Gising ka na pala. Bilis, gawin mong gintong mangkok ito. Pwe, Huwag mo kaming abusuhin, ha? habang itinuturing kita bilang isang tao, umasta kang parang tao. Alam na namin ang lahat tungkol sa iyo. Wala na sa iyo ang espiritual na hiyas. Kaya hindi na magtatagal ang kapangyarihan mo, hindi ba, Professor Wu? Ganoon nga ba, diwatang Xuanbao? Matandang lupa. Naglakas loob kang pagtaksilan si hukuman sa langit. Wala na si matandang lupa matagal na, at ang katawang ito ay kinuha ko na. Sino ka? Tinapos mo na si matandang lupa. Pinalitan ko lang ang kanyang katawan at nakuha ang kanyang mahika. Noon ay iniisip pa namin kung paano ka mahuhulog sa aming bitag. Hindi ko akalaing ikaw mismo ang lalapit dito.
Oy, Professor Wu, bilisan mo at ilipat mo sa akin ang kapangyarihan niyang gawing ginto ang lahat. Wala kang kwenta, dapat sa akin iyon ibigay. Hangal ka talaga. Kapag ibinigay ba sa iyo ay marunong kang gumamit? Ibigay mo sa akin. Sa akin, dapat. Sa akin. Akin yan. Ibigay mo sa akin. Ibigay mo sa akin. Tama na. Kayong dalawa ay mga hangal. Wala kang pakialam dito. Sabi ko, ibigay mo sa akin. Akin iyan. Ibigay mo sa akin. Sa akin lang. Lolo, heto po ang pera para sa inyo. Sino po ba kayo? Ako ang dating diwata ng lupa, Xiao Guo. May kumuha, kaya'y Xiao Guo. Ano? Ibigay mo sa akin. Ibigay mo sa akin. Tigil. Wala sa inyo ang may kakayahang gumawa ng ginto. Sa akin lang dapat ito. Nasaan sila? Habulin nyo. Lipat! Naku, kulang ang kapangyarihan ko. Diwatang Xuanbao, huwag kang tumakas. Diwatang Xuanbao, nakita na kita. Huwag ka nang magtago. Lipat. Sige na, lumipat ka. Lipat. Nahuli rin kita. Sa wakas, nahuli rin kita. Nasaan siya? Nandito. Sino ka ba? Kasama ko siya. Xiao Guo, maayos ka lang ba? Mabuti at dumating ka. Kinabahan talaga ako kanina. Pasensya na, nahuli ako ng dating. Ayos lang po. Saktong-sakto ang dating mo. Padating na ang mga masasamang tao. Kailangan nating magmadali para madagdagan ang kapangyarihan natin. Mukhang maling tao ang nahuli ko. Nasa iyo ba ang bolang kristal? Kapangyarihan ng langit! Apoy! Iwas. Sige, Nandito siya. dali, takbo. Habulin niyo sila. May paraan ako. Bulin nyo sila. May paraan ako. Sige. Hala? Xiao Guo, anong nangyari sa'yo? Wala ito. Baka masyado lang napagod ang enerhiya ko. Kailangan ko lang ng halik para gumaling. Ano? Narito na ang manugang ko. Ay, manugang, Xiao Guo, manugang ko, manugang. Kahit natutulog ang manugang ko, ang ganda niya, napakaganda niya talaga. Oo nga. Kapag nagkaanak siya ng malusog na sanggol, sana ay maging kamukha niya ito. Kailan kaya gigising ang aking sister-in-law? sabi ng doktor, gigising din siya kapag sapat na ang pahinga niya. Huwag nyo nang istorbohin ang pahinga ni Xiao Guo, bumalik na kayo. Hoy, ang lakas naman ng loob mong sabihin iyan. Kung hindi dahil sa iyo, mapapagod ba ng ganiyan si Xiao Guo? Tama. Inaagaw mo ang lahat ng oras ni Xiao Guo. Hindi mo na hinahayaan si Xiao Guo na makipaglaro ng game sa akin. Asawa ko si Xiao Guo, natural lang nakasama ko siya lagi. At siya rin asawa ang siya ng aking kapatid ko. sister-in-law. Xiao Guo, gising ka na? Xiao Guo, may masama ba sa pakiramdam mo? May gusto ka bang kainin? O baka may gusto kang inumin? Kailan mo pa siya nakitang ganyan ka-under? Ngayon lang. Noong huli akong nilagnat ng 40 degree, pinainom lang niya ako ng maraming mainit na tubig. Walang hiya. Gvenyo, gusto ko ng kiss para magkaroon ulit ng lakas. President Qi, si Madam, buntis siya. Sa aming pamilyang Qi, sa wakas ay magkakaroon na kami ng 4 na henerasyon sa isang bahay. Magiging nanay na ako. Magiging tatay na ako. Tingnan mo itong maliit na ilong at bibig.
Kamukhang kamukha talaga ni Guo Guo. Ihahanda ko lang ang mga bagong damit ng baby. Sandali, hintayin mo ako. Maghahanda na rin ako. Magandang umaga, young mistress. Inihanda ko ang lahat ng ito. Hindi ko alam kung ano ang magugustuhan ng baby. Kaya naghanda na ako ng kaunti sa lahat. Layo-layo ka sa asawa ko. Xiaoguo, mahirap maglakad sa sahig. Bubuhatin na lang kita pababa ng hagdan. Napakabait mo talaga. Umaga pa lang pero busog na ako sa lambingan nyo. Sister-in-law, ito ang mga bagong damit na binili ko para sa baby. Maganda ba? Ang ganda po. Sabi ko na nga ba magaling ang panlasa ko. Apo sa tuhod na babae. Gising ka na pala. Halika, upo ka. Prinsesa, handa na po ang inyong almusal. Lolo, almusal po ba talaga ang tawag nyo rito? Maniniwala pa ako kung sasabihin yung piging ito sa palasyo. Umalis ka nga. Huwag kang makisali rito. Xiaoguo, kumain kang mabuti. Mayroon pang pagkain sa kusina kung kulang pa iyan. Opo. Professor Wu, sigurado ka bang gagana ang paraang ito? Siyempre naman, ang pamilyang Qi ay isa lamang likas na sisidlan para sa pambihirang gamot. Kapag nagawa ko na siyang gintong tableta, magkakaroon na tayo ng kakayahang maging ginto ang lahat ng ating mahawakan. Ha ha ha! Paano naman? Paano ang Kuya Chico? Ayaw ko na rito. Sik, napaka-istupido mo. Ang kakayahang maging ginto ang lahat. Hindi ba't mas higit pa iyan kaysa sa Qi Jingcheng na iyon? Hindi naman ako nagkukulang sa pera. Walang silbi. Huwag ka nang madaldal. Magtrabaho na kayo. Sinisiguro kong magiging ligtas ang iba. Bilis, trabaho na! Anong nangyayari sa inyo? Parang may naaamoy akong nasusunog. Hindi maaari dahil wala ng laman ang kaldero. Chisin, para kang aso. Pero, ang init nga. Sunog. Sunog. May sunog. Ay. May sunog, takbo na kayo. Alis na. Ah? Anong gagawin natin? Ano ang dapat kong gawin? Hindi ako makakalabas ng pintong ito. Dahil dito, mababawasan na naman ang mga guwapong lalaki sa mundo. Hindi. Bakit ayaw mamatay ng apoy? Anong nangyayari? Bakit hindi pa rin maapula ang apoy? Kayo na naman. Ikaw na naman. Nagulat ba kayo? Hindi nyo inaasahan, no? Umalis ka riyan. Wala kang papel dito. Hiniram ko lang ang mga ito. Apo yung samadhi ay hindi ganoon kadaling mapula. Diwatang Xuanbao, maghintay ka lang at gagawin kitang isang tableta. Tumakas na kayo dali. Ang apo yung samadhi ay para sa akin lang. Hindi kita pababayaan dito? Kami rin. Naku, ang drama nyo? Nakakaantig? Huwag kayong mag-alala, gagawin ko lang siyang isang gamot. Lakasan pa ang apoy. Kuya Chi, huwag kang mag-alala kapag nakuha na natin ang masamang babae. Sinabi ni Professor Wu na tutulungan niya tayong magsama. Dagdagan pa ang lakas ng apoy. Sister-in-law, okay ka lang ba? Kumusta na ang pakiramdam mo? Professor Wu, hindi ba sabi mo, gagawin mong pildoras ang babaeng iyan? Bakit nakikita ko na mukhang hirap din si Qi Jingcheng? Dahil nasa kanya ang mahiwagang perlas, siguradong maaapektuhan siya nito. Ano? Opo. Hindi ba sabi niyo hindi niyo hahayaang may mangyaring masama kay Kuya Ki? Sabi ko lang naman ay maaapektuhan lang siya. Wala akong pakialam. Patayin mo na ang apoy ngayon din at palabasin mo na si Kuya Chi. Umalis ka nga. Napakahangal mo. Tumigil na kayo sa pag-aaway. Patayin ang apoy. Tama na ang away. Bakit sila nag-aaway?
Humihina na ang apoy. Ito na ang pagkakataon. Labas. Ay, nakalabas na tayo. Mama, nakakalabas na ako ng pamilyang Chi pinto. Nawala na ang sumpa sa akin. Siguradong gawa ito ng aking manugang. Mama, parang hindi nakalabas si sister-in-law. Sandali. At si Jing Cheng. Hindi rin nakalabas si Jing Cheng. Hala, Tapos na tayo. Hindi na tayo makakalabas. May paraan pa. Pasensya na. Nadambay pa kita. Nakalimutan mo na ba? Sabi mo, sa iyo ako. Walang kailangang ihingi ng paumanhin. Tigilan nyo na ang pananakit. Hinto na. Tama na. Tigil na kayo. Ha? Hahaha. Nagtagumpay din. Malapit nang mabuo ang aking gintong gamot. Talaga po ba? Ibig sabihin ay magkakaroon na ako ng kapangyarihang gawing ginto ang lahat. Oo. Hoy. Walang hiya ka. Hinayaan mo ang ibang tao na apihin si pamilyang Chi. Wala ka na talagang konsensya. Hoy, matandang hukluban. Huwag mong isiping natatakot pa rin ako sa iyo. Magkakaroon na ako ng kapangyarihang makagawa ng ginto. Hindi ko na kailangan ng maliit na pera ni pamilyang Chi. lapastangan. Ganyan ka ba makipag-usap sa nakatatanda sa iyo? Hemp. Isang grupo ng mga ordinaryong tao ang nangangahas na lumaban sa akin. Papasidhiin ko palalo ang apoy na ito. Ikaw pala ha? Ikaw ang may gustong gawing gamot ang hipag ko? Pakawalan mo ang kapatid ko at ang asawa niya. Mga hangal na tao, sinusubukan niyo pa akong kalabanin. Ha? Naging gintong gamot na ang hipag ko. Nabuo na. Nagawa ko na. Hahaha. Hindi. May kakayahan na akong gawing ginto ang lahat. Paano naman ako? Umalis ka sa harapan ko. Magbago ka. Magbago ka. Ha? Anong nangyayari? Pekeng diwata ng lupa. Nalinlang ka. Apo sa tuhod na babae. Sister-in-law. Kuya Chi, Kayo? Hindi ba ginawa ko na kayong gamot? Bakit kayo nandito? Kung ganoon, ano ang kinain ko kanina? Xiao Guo, kung may susunod pang buhay, sana ay magkita tayong muli. Bumalik na ang Spirit Pearl. Napakabuti. Dahil sa Spirit Pearl, masisira ko na ang apoyong samadhi na ito. Sino ka ba? Noong nadakip ka pa, sinabi niya sa akin na siya ang tunay na diwata ng lupa. Diwata ng lupa. Ako nga ito. Ang una iyon ay isang masamang mangkukulam. Hindi ko alam kung anong paraan ang ginamit niya para nakawin ang aking katawan at kapangyarihan. Ito ang perlas ng pagbabagong anyo. Pakanin mo lang si Wu nito at mababawi ko na ang aking katawan. Niloko mo ako. Ano? Pinaglalaruan lang kita. Dahil kasi sa pagiging sakim mo at sa pagnanais mo na makuha ang mga bagay na hindi naman para sa iyo, kaya humantong sa ganito ang lahat. Pagbabayarin ko kayong lahat. Ikaw na Wu, ibalik mo ang katawan at ang mga kapangyarihan ko. Nahimatay silang lahat. Nabalik na sila sa dati. Ako ang totoo. Hindi pa nababalik ang katawan ko kanina. Ako ang totoo. Nagsisinungaling siya. Ako ang tunay. Nagsisinungaling siya. Sino ba talaga sa inyo ang totoo? Paano nyo mapapatunayan? Hayaan mong sabihin ko sa'yo, si Jade Emperor at si Queen Mother of the West ay hindi naman talaga mag-asawa, kundi mga magkatrabaho lamang. Ay, tama ka doon. Ibig sabihin, ikaw ang tunay na Diyos ng lupa. Oo. Sino ba ang hindi nakakaalam niyan? Alam ko rin na ang asawa ni Queen Mother of the West ay si Donghua Dijun. Ay, tama ka rin doon. E di ikaw ang totoo. Sa susunod na kasama na natin si ate, makakabalita kaya tayo ng maraming chika tungkol sa mga immortal? Sino nga bang hindi? Palaging pinapalabas sa telebisyon na sina Jade Emperor at Queen Mother of the West ay nakaupo sa upuan para sa magkasintahan? Akala ko tuloy ay mag-asawa sila. Sino ba talaga sa inyo ang tunay? Alam ko na kung paano. Kayo, isulat nyo o bigkasin ang multiplication table. Multiplication table? Anong klaseng hamak na Diyos ito? Kailangan pa niyang kabisaduhin ang multiplication table kahit mga aso kaya iyan. Ay nako, mauna na ako.
Isa times isa ay isa. Isa times dalawa ay dalawa. Mali. Isa kang peke. Ha? Hayaan mong sabihin ko sa'yo, ang isa't isa ay New Year's Day, ang 3 at 8 ay Women's Day, ang 5 at 1 ay Labor Day, at ang 6 at 1 ay Children's Day. Tama iyan. Ikaw ang tunay. Pinaglalaruan niyo lang ako. Talagang pinaglalaruan ka namin. Kuryente. Isa times isa ay isa. Isa times dalawa ay dalawa. Isa times 3 ay 3. Saan ka pupunta? Akala mo makakatakas ka? Dahil lang sa pagsunog na yon, hindi ka na makakatakas. Jing Cheng, ako pa rin naman ang iyong pinsan, hindi mo naman siguro ako sasaktan, di ba? Pinsan, alam mo pa pala na kamag-anak kita? Nagbayad ka ng masamang tao para tapusin ako. Kung hindi dahil sa swerte at niligtas ako ni Xiao Guo, at isa pa, sinuhulan mo ang driver ng truck para sadyang kuhanin si Xiao Guo. Lahat ng iyan ay mga ebidensya. Hindi iyan totoo. Hemp, may ebidensya ka ba? Huwag kang basta-basta magsalita kung wala kang patunay. Peke ang litratong ito. Siguradong edited lang niya yan. Kung ganoon, ang nilalaman ng voice recorder na ito, paano mo ipapaliwanag? Ang truck na babangga kay Qi Jingcheng, handa na ba ito? Huwag po kayong mag-alala. Sinisiguro kong walang magiging problema. Gusto mo pa rin kumuha? Imposible. Chiyu, inaakusahan ka ng tangkang pagpaparusa sa kapwa. Sumama ka po sa amin sa presinto. Hoy, hindi ako yun. Wala akong kinalaman. Lakad na, lakad. Bitawan niyo ako. Kuya Chi, ngayong nahuli na siya, hindi niyo na ako mahuhuli. Ang ginawa mong pang-aapi kay Xiao Guo noon, hindi pa kita napagbabayad doon, kusa ka pang lumapit dito. Wag na po kayong kumilos. Ako na ang bahala rito. Huwag po. Ayaw kong magkaroon ng gulugulong buhok. Ayaw kong pumangit. Susuko na po ako sa pulis. Che, duwag. Sa aking manugang, patawad dahil sa pamilyang Qi. Kaya ka nasaktan ng sobra at nagdusa ng ganito. Kung gusto mo siyang hiwalayan, naiintindihan namin. Ituturing kitang parang tunay na anak. Tama. Tatanggalin ko ang batang ito sa pamilya at ililipat ko ang lahat ng ari-arian sa pangalan mo. Tama po iyon, ipagsimula ngayon. Ikaw na ang kapatid ko. Salamat sa iyo, nagawa kong sirain ang sumpa na hindi makalabas ng bahay. Xiao Guo, dahil talaga sa akin, kaya ka nagdusa ng ganyan. Ngayong bumalik na sa iyo ang Spirit Pearl. Kung nais mong umalis, hindi kita pipigilan. Hindi ako aalis. Gusto kong lagi kaming magkasama ni A. Cheng. Diwatang Xuanbao, isang mensahe mula sa langit. Isang pinagpalang tahanan ang pamilyang Qi. Maaari kang manatili sa pamilyang Qi. Mabuti! Subalit, may isang kondisyon. Sa pananatili mo sa lupa, kailangan mong gumawa ng mabubuting gawa para tulungan ang mga mahihirap sa kanilang mga problema. Sige, magsisimula na akong gumawa ng mabubuting gawa. Hintayin mo kami. Sasama rin kami.